Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakadelikadong bagay para sa isang babae na higit sa 100 anyos ay hindi ang pagkahulog sakit sa puso o kahit cancer? Paano kung sabihin ko sa inyo na ito ay isang tahimik na maninira, isa na marami sa atin ay hindi namamalayang tinatanggap sa ating buhay araw-araw? Ito ang mabagal at palihim na pagguho ng pag-aalaga sa sarili. Ito ang paniniwala na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang ating mga pangangailangan, ang ating sigla at ang ating ningning ay dapat nang maglaho na lang. Ang pangalan ko ay Doc Ramila de la Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong gabayan ang mga kababaihan sa bawat yugto ng kanilang buhay mula sa aking klinika dito sa maaraw na lungsod ng Tagaytay. At narito ako upang sabihin sa inyo na ang ideya na ang inyong 60s, 70s at higit pa ay panahon ng unti-unting paghina ay hindi lamang isang kasinungalingan. Ito ay isang mapaminsalang kasinungalingan. Ito ay isang alamat na maaaring magdulot ng kalituhan sa inyong mga hormone wasakin, ang inyong kumpiyansa at nakawin ang kagalakan mula sa mga taon na dapat sana ay pinakamakapangyarihan at malaya para sa inyo. Marami sa aking mga pasyente ang pumapasok sa aking opisina na may pare-parehong mga sintomas, patuloy na pagkapagod na hindi kayang lunasan ng anumang haba ng tulog, isang nakakainis na taba sa tiyan na hindi natitinag. Gaano man kaunti ang kanilang kainin, isang isip na parang may ulap na nagpaparamdam sa kanila na hindi konektado sa sariling mga iniisip at isang pagnanasang sekswal na tuluyan ng nawala. Madalas nilang sabihin, "Hi, Dr. De La Paz, siguro ganito na talaga ang pakiramdam ng pagtanda." Tinanggap na nila ang ganitong huminang estado bilang kanilang bagong normal. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na hindi kailangang maging ganito? Paano kung ang susi sa pagbawi ng inyong enerhiya, ng inyong hugis ng katawan, ng inyong linaw ng isip, at ng inyong sigla sa buhay ay wala sa isang bote ng gamot, kundi sa isang radikal na pagbabago sa kung paano ninyo tinutugunan ang inyong sariling kapakanan? Sa loob ng maraming henerasyon na kondisyon tayo na maniwala na ang pag-aalaga sa sarili ay isang luho, isang bagay na ginagawa mo lang kung may oras ka pagkatapos maalagaan ng lahat. Tayo ang naging tagapag-alaga, ang tagapagtangkilik ang sandigan para sa ating mga pamilya at komunidad. Ngunit pagkatapos ng edad sinta kailangang baligtarin ang kwentong iyan. Ito ang panahon kung saan ang pag-aalaga sa sarili ay nagbabago mula sa pagiging isang luho tungo sa isang hindi mapag-uusapang medikal na pangangailangan. Ito ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo upang balansehin ang inyong mga hormone, protektahan ang inyong pangmatagalang kalusugan at linangin ang isang malalim at di matinag na kumpiyansa na nagniningning mula sa loob. Sa ating pagsasama ngayon, wawasakin natin ang mga luma at lipas na modelo ng pagtanda. Ating tutuklasin ang malalim na koneksyon sa pagitan ng sinadyang pag-aalaga sa sarili at ng inyong kalusugang hormonal. Ibabahagi ko ang 3 pundasyong haligi na nagpabago sa buhay ng aking mga pasyente na nag-alis sa kanila mula sa pakiramdam na pagod at hindi nakikita tungo sa pakiramdam na masigla, malakas at ganap na may kontrol sa kanilang kalusugan. Ito ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagyakap sa karunungan at sigla. At ipinapangako ko sa inyo, ang paglalakbay ay higit na makapangyarihan kaysa sa inyong inaakala. Unang haligi, ang maling akala sa nutrisyon, isa sa pinakakaraniwan at mapanirang payo na naririnig ko mula sa mga kababaihan na higit sa isdet ay ang ideya na para pamahalaan ang timbang at manatiling malusog, kailangan mo lang kumain ng mas kaunti. Sa loob ng maraming taon, ang umiiral na karunungan ay isang simpleng equation ng calories in, calories out. Sinabihan tayong kumain ng mga salad na may fat-free dressing, lumaktaw sa pagkain,
at bilangin ang bawat isang calorie ng may mahigpit na disiplina. Ang paraang ito na tinatawag kong ang maling akala sa nutrisyon ay hindi lamang luma. Para sa isang babaeng postmenopausal, ito ay isang direktang pag-atake sa inyong hormonal stability at metabolic health. Kapag bigla ninyong binawasan ang calories o inalis ang buong mga grupo ng pagkain, lalo na ang protina at masusustansyang taba, nagpapadala kayo ng signal ng panganib sa inyong katawan. Ang inyong adrenal glands na siyang pumalit sa pangunahing papel ng paggawa ng hormone mula sa inyong mga ovaryo ay binibigyang kahulugan ang matinding restriction na ito bilang taggutom. Bilang tugon, naglalabas sila ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. Ang palaging mataas na cortisol ay ang mortal na kaaway ng isang babaeng higit sa 60. Sinasinyasan nito ang inyong katawan na mag-imbak ng taba, lalo na sa paligid ng inyong tiyan iyong matigas na visceral belly fat na higit pa sa isang isyong kosmetiko. Ang ganitong uri ng taba ay isang organ na aktibo sa metaboliko na gumagawa ng mga inflammatory compound na nagpapataas ng inyong panganib para sa insulin resistance type 2, diabetes at sakit sa puso. Bukod dito, ang mataas na antas ng cortisol ay aktibong hinaharangan ang kakayahan ng inyong katawan na gamitin ng epektibo ang thyroid hormone. Ito ay maaaring humantong sa isang mabagal na metabolismo, paglalagas ng buhok, marurupok na kuko at isang malawakang pakiramdam ng ginaw at pagkapagod. Kahit na ang inyong mga pangunahing thyroid lab test ay lumabas na normal. Kumakain kayo na parang ibon, ngunit tumataba kayo at pagod na pagod. Ito ay isang nakakadismaya at nakakawalang ganang siklo at ito ay direktang resulta ng pagsunod sa payo na hindi idinisenyo para sa inyong natatanging postmenopausal na pisyolohiya. Ang kahalagahan ng paglipat mula sa isang kaisipan ng paghihigpit tungo sa isa sa pagpapalusog ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Ang katawan ninyo ay hindi nangangailangan ng kulang. Ito ay nangangailangan ng iba. Kailangan nito ang tamang mga sangkap upang lumikha at magbalanse ng mga hormone upang mapanatili ang lean muscle mass na siyang makina ng inyong metabolismo at upang mapanatiling matalas ang inyong isip at matatag ang inyong antas ng enerhiya. Kaya ano ang solusyon? Ito ay isang simple ngunit malalim na pagbabago. Unahin ang protina, kumuha ng enerhiya sa taba at maging matalino sa carbs. Ating himayin niyan sa mga hakbang na magagawa. Una, gusto kong mag-target kayo ng hindi bababa sa 20-30 gramo ng dekalidad na protina sa bawat pagkain. Isipin ito bilang inyong hormonal building block. Hindi lang ito tungkol sa isang piraso ng manok sa hapunan. Nangangahulugan ito ng pagsisimula ng inyong araw sa 3 itlog sa halip na isang piraso ng tinapay o isang dekalidad na protein shake na hinaluan ng unsweetened almond milk at mga berry. Para sa tanghalian, isang malaking salad na may 140-170 gramo ng inihaw na salmon o isang lata ng tuna. Para sa hapunan, isang makatwirang bahagi ng steak ng baka o organikong dibdib ng manok. Ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng protina ay gumagawa ng ilang kamanghamanghang bagay. Pinapatatag nito ang inyong blood sugar na pumipigil sa mga pagbagsak ng enerhiya at mga cravings na humahantong sa hindi magandang pagpili ng pagkain. Nagbibigay ito ng mga amino acid na kinakailangan para sa inyong katawan upang makagawa ng mga neurotransmitter tulad ng dopamine at serotonin na direktang nakakaapekto sa inyong kalooban at kumpiyansa. At ang pinakakritikal sinusuportahan nito ang pagpapanatili ng muscle mass. Pagkatapos ng 6 nilalabanan natin ang patuloy na banta ng sarcopenia, pagkawala ng kalamnan dahil sa edad, at ang protina ang ating pinakadakilang sandata. Sunod pag-usapan natin ang taba. Sa loob ng mga dekada, takot na takot tayo dito. Sinabihan tayo na ang taba ay nakakataba. Ito ay ganap na hindi totoo. Ang masusustansyang taba
ay ang hilaw na materyal para sa inyong mga steroid hormone. Nang walang sapat na taba ang inyong hormonal symphony, ay tuluyang nawawala sa tono. Ang solusyon ay isama ang masusustansyang taba sa bawat pagkain. Maaring ito ay kalahating abokado, kasama ng inyong itlog sa almusal, isang kutsara ng olive oil, at isang wisik ng mga mani sa inyong salad sa tanghalian, o isang serving ng mga almendras para sa merienda. Ang mga taba na ito ay mahalaga din para sa pag-absorb ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D na mahalaga para sa kalusugan ng buto at immune function. Panghuli, maging matalino sa carbohydrates. Hindi ko sinasabing kailangan ninyong alisin ang mga ito, ngunit sa halip ng mga processed at refined carbs tulad ng puting tinapay pasta at matatamis na cereal na nagpapataas baba ng inyong blood sugar, pumili ng mga pagkaing mataas sa fiber at masustansya. Isipin ang isang maliit na kamote, isang sandok ng quinoa, isang tasa ng mga berry, o iba't ibang makukulay na gulay. Nagbibigay ang mga ito ng tuloy-tuloy na enerhiya ng walang hormonal na kaguluhan. Naaalala ko ang isang pasyente, tawagin natin siyang Corazon, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Quezon City. Dumating siya sa akin na halos sumusuko na. Kumakain siya ng 200-calorie diet, karamihan ay mga salad at yogurt at naglalakad ng 3 kilometro araw-araw. Ngunit tumaba siya ng 7 kilo sa loob ng 1 taon, lahat sa paligid ng kanyang tiyan. Siya ay pagod, iritable at pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng sarili niyang katawan. Itinapon namin ang kanyang calorie counting app at ipinatupad ang paraan na protein and fat first. Sa unang linggo niya, tumawag siya sa akin nag-aalala. Dr. Rodela Paz, mas marami po akong kinakain ngayon. Natatakot po ako na baka lalo akong tumaba. Hinimok ko siyang pagkatiwalaan ng proseso. 4 na linggo pagkatapos, bumalik siya para sa kanyang follow-up. Nabawasan siya ng 3 kilo, ngunit ang mas mahalaga, nawala ang pamamaga sa kanyang mukha. Nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, at sinabi niya, may enerhiya na ulit akong makipaglaro sa mga apo ko. Hindi ito tungkol sa pagkain ng mas kaunti. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanyang katawan ng tamang panggatong. Ikalawang haligi ang palaisipan sa pag-ehersisyo. Para sa maraming kababaihan sa kanilang 60s, pataas ang karaniwang paraan ng ehersisyo ay ang steady-state cardio. Iniisip natin, ang mga oras na ginugugol sa elliptical machine, mahahabang mabilis na paglalakad sa kapitbahayan o malumanay na water aerobics. Bagamat ang mga gawaing ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa pagiging laging nakaupo at may lugar sa isang balancing routine, ang pag-asa sa mga ito bilang inyong pangunahing paraan ng ehersisyo ay ang tinatawag kong ang palaisipan sa cardio. Ang problema ay pagkatapos ng isang tiyak na punto, ang matagal at katamtamang intensity na cardio ay maaaring maging sanhi ng talamak na stress sa katawan, lalo na para sa mga kababaihan sa kanilang postmenopausal years. Tulad ng matinding pagbabawas ng calorie, ang 1 oras na sesyon sa treadmill ay maaaring magdulot ng patuloy na pagtaas ng antas ng cortisol. Maaaring maganda ang pakiramdam ninyo habang nag-e-ehersisyo, ngunit sa hormonal na aspeto, inilulubog ninyo ang inyong sarili sa parehong butas ng stress at fat storage na tinalakay natin. Ang kahalagahan ng muling pag-iisip sa inyong diskarte sa pag-e-ehersisyo ay pinakamahalaga para sa 2 pangunahing dahilan, pagpapanatili ng kalamnan at pagpapatibay ng buto. Tulad ng nabanggit ko, ang sarcopenia, ang pagkawala ng mass ng kalamnan, ay isa sa mga pinakamalaking banta sa inyong kalayaan at metabolic na kalusugan habang kayo ay tumatanda. Ang kalamnan ay ang imbakan ng glucose ng inyong katawan. Kung mas marami kayong kalamnan, mas mahusay na mapamahalaan ng inyong katawan ang blood sugar na mahalaga para maiwasan ang insulin resistance. Pinoprotektahan din ng malalakas na kalamnan ang inyong mga kasukasuan, pinapabuti ang inyong balanse
na lubos na nagpapababa ng panganib ng isang pagkahulog na maaaring magbago ng buhay at nagbibigay daan sa inyo na ipagpatuloy ang paggawa ng lahat ng mga bagay na gusto ninyo mula sa paghahardin hanggang sa pagbuhat sa inyong mga apo. Pangalawa, ang bone density. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay humahantong sa mabilis na pagkawala ng buto na naglalagay sa inyo sa mataas na panganib para sa osteoporosis. Bagamat ang weight-bearing cardio, tulad ng paglalakad, ay maaaring makatulong, madalas itong hindi sapat na stimulus upang mag-trigger ng malaking pagbuo ng bagong buto. Kailangan natin ng ibang uri ng stress sa skeletal system upang mapanatili itong matibay at nababanat. Ang pag-asa lamang sa malumanay na cardio ay tulad ng pagtatangkang magtayo ng pader na ladrilyo gamit lamang ang tubig. Kulang kayo sa pangunahing sangkap. Ang solusyon ay ilipat ang inyong focus mula sa tagal tungo sa intensity at yakapin ng resistance training. Ito nang walang duda ang pinakamakapangyarihang gamot laban sa pagtanda na magagamit ninyo at hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang resistance training ay simpleng nangangahulugan ng paggalaw ng inyong katawan laban sa isang uri ng pagtutol. Maaaring ito ay mga dumbbell resistance band o kahit na ang sarili ninyong timbang. Ang layunin ay pasiglahin ang inyong mga kalamnan sa paraang pinipilit silang umangkop at lumakas. Ang prosesong ito sa kabilang banda ay nagpapadala ng isang malakas na senyales sa inyong mga buto na maglatag ng mga bagong mineral deposit na direktang lumalaban sa osteoporosis. Hindi ko sinasabi na kailangan ninyong maging isang bodybuilder. Inire-rekomenda ko ang 2 hanggang 3 total body strength training sessions bawat linggo na tumatagal ng hindi hihigit sa 30-40 minuto. Isipin natin ang isang simple at abot-kayang routine. Maaari kayong magsimula sa bahay na may isang set ng 2 kilo at 4 kilo na dumbbells. Ang inyong workout ay maaaring magsama ng 3 set ng tensos na pag-uulit ng mga pangunahing paggalaw tulad ng squats pagupo na parang sa isang upuan na nagpapalakas ng inyong mga binti at puwit bent over rows gamit ang dumbbell para palakasin ang itaas na likod at mapabuti ang postura, bicep curls at overhead presses. Habang lumalakas kayo, maaari ninyong dagdagan ang bigat o ang bilang ng mga pag-uulit. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay nagbibigay ng maikli at matinding stimulus na nagpapalakas ng growth hormone at iba pang anabolic. Nagpapalaki ng mga hormones sa halip na ang catabolic nagbabawas na stress ng labis na cardio. Pinapabilis nito ang inyong metabolismo sa loob ng maraming oras matapos ang workout, isang phenomenon na kilala bilang afterburn effect na isang bagay na hindi ninyo makukuha mula sa isang mahaba at mabagal na paglalakad. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ng isa pang pasyente, si Susan, isang 70 taong gulang na retiradong librarian mula sa lungsod ng Bacolod. Si Susan ay isang dedikadong walker sa loob ng maraming taon na naglalakad ng 8 kilometro araw-araw. Gayunpaman dumating siya sa akin na may bagong diagnosis ng osteopenia ang pasimula sa osteoporosis. Siya ay bigo at takot. Ginagawa ko naman po ang lahat ng tama, Dr. De La Paz. Bakit po humihina ang aking mga buto? Pinanatili namin ang kanyang paglalakad dahil gusto niya ito, ngunit ginawa namin itong kanyang pangalawang aktibidad. Ang kanyang pangunahing pokus ay naging 2 30 minutong sesyon bawat linggo kasama ang isang certified personal trainer sa kanilang lokal na community center na dalubhasa sa senior fitness. Nagsimula sila sa mga bodyweight exercise at light bands. Sa loob ng 6 na buwan, umunlad siya sa paggamit ng mga dumbbell. 1 taon pagkatapos, ipinakita sa kanyang follow-up na DEXA scan ang isang kapansin-pansing pagtaas sa kanyang bone density. Hindi lamang niya napigilan ang paglala ng pagkawala ng buto, binaligtad pa niya ito. Ang pinakamagandang bahagi,
Sinabi niya sa akin na may ngiti ng pagmamalaki na siya na ngayon ang nagbubuhat ng mabibigat na bagay para sa kanyang hardin, isang gawain na dati ay asawa niya ang gumagawa. Iyon ang uri ng kumpiyansa at funksyonal na lakas na nabubuo ng resistance training. Ikatlong haligi, ang tahimik na maninira. Napag-usapan na natin ang stress sa nutrition at stress sa pisikal na aspeto. Ngunit ang pangatlo at marahil ang pinakamalaganap na maninira ng inyong kalusugang hormonal at kumpiyansa ay ang emosyonal at mental na stress. Ito ang tahimik na maninira. Sa ating 60s pataas ang mga pinagmumulan ng stress ay madalas na iba kaysa sa ating mga nakababatang taon ngunit hindi sila gaanong mabisa. Maaring hinaharap natin ang pagkawala ng isang asawa, pamamahala sa mga malalang kondisyon, sa kalusugan pag-aalaga, sa mga tumatandang magulang, o apo, o pag-navigate sa mga pagbabago sa pananalapi at pagkakakilanlan sa pagre-retiro. Madalas nating nararamdaman ang presyon na maging matatag na matriarka na itinatago ang ating mga alalahanin at nagpapakita ng matapang na mukha para sa lahat. Ang talamak at hindi napapamahala ang stress na ito ay nagpapanatili sa inyong nervous system sa isang palaging estado ng laban o takbo, na nangangahulugang ang inyong adrenal glands ay walang tigil na naglalabas ng cortisol. Tulad ng ating naitatag, ang palaging mataas na cortisol ay isang sakuna para sa inyong mga hormone. Nakakagambala ito sa pagtulog nag-aambag sa brain fog at pagkalimot sumisira ng tissue ng kalamnan at naghihikayat sa pag-imbak ng mapanganib na taba sa tiyan. Ngunit higit pa sa pinsalang pisyolohikal, ang hindi napapamahala ang stress ay isang malalim na pamatay ng kumpiyansa. Ninanakaw nito ang inyong kapayapaan ng isip na nagpaparamdam sa inyo na balisa na lulula at iritable. Nauubos nito ang inyong mga reserba ng kagalakan at katatagan na ginagawang mahirap makisalamuha sa mga taong at mga aktibidad na gusto ninyo. Kapag palagi kayong tumatakbo sa isang gulong na pinapaandar ng stress, hindi kayo nakakaramdam ng sigla, hindi kayo nakakaramdam ng kapangyarihan, at tiyak na hindi kayo nakakaramdam ng kumpiyansa. Pagod lang ang nararamdaman ninyo. Ang kahalagahan ng aktibong pamamahala sa inyong stress ay hindi isang mababaw na rekomendasyon. Ito ay isang kritikal na biolohikal na pangangailangan para sa malusog na pagtanda. Hindi kayo maaaring magkaroon ng balansing mga hormone at isang may kumpiyansang diwa sa isang katawan na babad sa mga stress hormone 24/7. Ito ay tulad ng pagtatangkang magpatubo ng isang magandang hardin sa nakalalasong lupa. Ang solusyon ay lumikha ng isang pang-araw-araw na ritual para sa katatagan sa stress. Hindi ito tungkol sa pag-aalis ng stress, imposible iyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga hindi mapag-uusapang gawain na nagpapagana sa inyong parasympathetic nervous system, ang estado ng pahinga at tunaw na siyang panlunas sa laban o takbo. Ang ritual na ito ay hindi kailangang maging mahaba o komplikado. Sa katunayan, ng pagiging pare-pareho ay higit na mahalaga kaysa sa tagal. Gusto kong pumili kayo ng isa o dalawang simpleng gawain at ipangako ito sa inyong sarili, araw-araw, kahit sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto. Isa sa pinakamakapangyarihan at madaling gawin ay ang simpleng diaphragmatic breathing o belly breathing. Humanap ng isang tahimik na lugar, ipikit ang inyong mga mata at ilagay ang isang kamay sa inyong dibdib at ang isa sa inyong tiyan. Habang dahan-dahan kayong humihinga, papasok sa ilong, sa bilang na 4 pagtuunan ng pansin ang pag-angat ng inyong tiyan habang ang inyong dibdib ay nananatiling halos hindi gumagalaw. Pigilin ang hininga sa bilang na 4 at pagkatapos ay dahan-dahang huminga palabas sa bibig sa bilang na 6 habang nararamdaman ang pagbaba ng inyong tiyan. 3 hanggang 5 minuto lamang ng gawaing ito ay maaaring magkaroon ng kapansin-pansing epekto sa pagpapababa ng inyong cortisol
at presyon ng dugo. Isa pang mabisang bahagi ng inyong ritual ay maaaring isang pagsasanay ng pasasalamat. Tuwing umaga, bago kayo bumangon sa kama, o tuwing gabi bago kayo matulog, isulat ang 3 partikular na bagay na inyong ipinagpapasalamat. Ang simpleng gawaing ito ay napatunayan ng agham na nagbabago sa chemistry ng inyong utak na nagpapalakas ng pakiramdam ng kagalingan at kasiyahan. Ang iba pang mga pagpipilian ay maaaring magsama ng 5 minuto ng malumanay na pag-uunat pakikinig sa isang nakakakalmang musika, paggugol ng ilang sandali sa kalikasan, kahit na ito ay pag-upo lamang sa tabi ng bintana, at panunood sa mga ibon o paggamit ng isang guided meditation app. Ang susi ay hanapin kung ano ang gumagana para sa inyo at ituring ito ng may parehong kahalagahan tulad ng isang appointment sa doktor. Ito ang inyong pang-araw-araw na dosis ng gamot para sa inyong nervous system. Naiisip ko ang aking pasyente si Beatrice, isang 83 taong gulang na dating executive mula sa Makati, na kamakailan lamang ay nagretiro at lumipat sa Antipolo upang mapalapit sa pamilya ng kanyang anak na babae. Sa panlabas perpekto ang kanyang buhay, ngunit siya ay nilalamon ng pagkabalisa. Hindi siya makatulog at inamin niya sa akin na nararamdaman niya ang isang palaging pakiramdam ng pangamba at kawalan ng layunin. Pinagtrabahuhan namin ang kanyang nutrisyon at ehersisyo, ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating nang nilikha niya ang kanyang ritual para sa katatagan sa stress. Tuwing umaga, bago magising ang sinuman sa bahay, magdadala siya ng isang tasa ng herbal tea sa kanyang maliit na patio. Uupo siya doon sa loob ng 10 minuto, walang telepono, walang dyaryo, at pagmamasdan lang ang paggising ng mundo. Isinama niya ito sa 5 minuto ng belly breathing bago matulog. Mukha itong napakasimple, halos masyadong simple. Ngunit pagkatapos ng 1 buwan, nag-ulat siya ng isang malaking pagbabago. Pakiramdam ko ay may espasyo na ulit akong huminga sa sarili kong isip. Sabi niya sa akin, ang kaunting tahimik na oras na yon ay para lamang sa akin at pinayagan ako nitong mahanap ang aking katatagan sa bagong buhay na ito. Nagsimula siyang matulog ng mas mahusay, gumaan ang kanyang kalooban, at ang panibagong pakiramdam ng katahimikan ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na sumali sa isang lokal na book club at magsimulang magkaroon ng mga kaibigan sa kanyang bagong komunidad. Hindi niya inalis ang kanyang mga stressor, ngunit natutunan niyang pamahalaan ang kanyang tugon sa mga ito. Pangwakas na kaisipan, habang tinatapos natin ang ating pagsasama, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang paglalakbay na ating tinahak. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng paghamon sa mapanganib na alamat, na ang pakiramdam na pagod, malilimutin at hindi masigla ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda para sa mga kababaihan na higit sa 60. Pinalitan natin ang alamat na yon ng isang makapangyarihang katotohanan na sa tamang mga diskarte sa pag-aalaga sa sarili, maaari ninyong kontrolin ng malaki ang inyong kalusugang hormonal at linangin ang isang malalim at tunay na kumpiyansa na magbibigay liwanag sa inyong mga darating na taon. Binuwag natin ang 3 karaniwan, ngunit mapanirang mga lumang pamamaraan. Pinalitan natin ang kamalian ng pagkain ng mas kaunti ng nagbibigay kapangyarihang prinsipyo ng pagpapalusog sa inyong katawan ng mas maraming protina at masusustansyang taba upang bumuo ng mga hormone at kalamnan. Ipinagpalit natin ang palaisipan sa cardio ng mahaba at mabagal na ehersisyo para sa lakas ng resistance training na nagpapatibay ng buto at nagpapabilis ng metabolismo. At inilabas natin sa liwanag ang tahimik na maninira ng hindi napapamahala ang stress, na binigyan kayo ng mga kasangkapan upang lumikha ng isang pang-araw-araw na ritual para sa katatagan sa stress, upang pakalmahin ang inyong nervous system at bawiin ang inyong kapayapaan. Ang aking huling payo sa inyo ngayon ay ito. Ibigay ninyo sa inyong sarili ang parehong biyaya
at walang sawang pag-aalaga na malaya ninyong ibinigay sa iba sa buong buhay ninyo. Sa loob ng mga dekada kayo ang naging haligi ng lakas para sa napakarami. Nag-alaga kayo sumuporta at nagmahal ng may pusong walang hangganan. Ngayon panahon na ninyo. Inyong pagkakataon na gawing pangunahing prioridad ang inyong kapakanan, hindi dahil sa pagkamakasarili, kundi dahil sa isang malalim na karunungan na kumikilala na hindi kayo maaaring magbuhos mula sa isang basong walang laman. Ito ay hindi tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas at enerhiya upang maglakbay, matuto, tumawa, makipaglaro sa inyong mga apo, mag-ambag ng inyong karunungan sa mundo at namnamin ang bawat isang mahalagang sandali. Ang inyong kalusugan, ang pundasyon kung saan nakatayo ang buong magandang istruktura ng inyong buhay. Alagaan ito ng may pagmamahal, may intensyon, at may matinding pagtataguyod na ipapakita ninyo para sa sino mang mahal ninyo. Gusto kong iwanan kayo ng isang huling pag-iisip, isang aral na paulit-ulit na napatunayan sa akin sa pamamagitan ng aking mga pasyente at sa aking sariling buhay. Ang kalidad ng inyong mga huling taon ay natutukoy sa kalidad ng inyong pang-araw-araw na gawi. Hindi ang mga malalaki at paminsan-minsang kilos ang humuhubog sa ating kalusugan at kaligayahan, kundi ang maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na ginagawa natin araw-araw. Ang pagpili na kumain ng itlog sa halip na tinapay. Ang pagpili na buhatin ng isang dumbbell. Ang pagpili na maglaan ng 5 minuto para lamang huminga. Ang mga maliliit na bisagrang ito ang nagbubukas ng malalaking pinto ng inyong kinabukasan. Magsimula sa maliit, maging pare-pareho at magkaroon ng pasensya sa inyong sarili. Muli ninyong isinusulat ang kwento kung ano ang ibig sabihin ng pagtanda bilang isang babae, at iyan ay isang tunay na maganda at makapangyarihang bagay. Maraming salamat sa inyong oras at atensyon ngayon. Taus-puso kong inaasahan na ito ay naging mahalaga para sa inyo. Kung nahanap ninyong nakakatulong ang talakayang ito, lubos kong ikagagalak kung ibabahagi ninyo ito sa isang kaibigan, kapatid na babae o sino mang babae sa inyong buhay na karapat-dapat maramdaman ang kanyang pinakamahusay na sarili. Pakiconsider ang pag-subscribe para sa mas maraming gabay na batay sa ebidensya sa pag-unlad sa inyong 60s, 70s at higit pa. At gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. Ano ang inyong pinakamalaking natutunan mula sa ating pag-uusap ngayon? Ano ang isang maliit na pagbabago na nais ninyong simulang gawin sa linggong ito? Ang inyong paglalakbay ay mahalaga at ang inyong boses ay mahalaga. Maging malusog po kayo.